Natuklasan ng lalaking ito ang isang diamante at palihim na itinago ito sa kanyang bibig nang walang nakapansin. Ngunit sa susunod na segundo, tila napansin ito ng tagamasid. Tigil! Narito tayo sa Africa, isang lugar kung saan ang buhay ng tao ay parang damo. Ang bawat diamante ay napakahalaga at lahat ay nagnanais na itago ang isa para sa magandang kinabukasan. Ngunit kapag nahuli ka, nakita nyo na ang magiging resulta. Sa oras na ito, tila may nahukay ang isang lalaki mula sa lupa. Isang malaking pink na diamante ang lumitaw sa kanyang harapan. Alam niya ang halaga ng diamanteng ito. Nagsimula siyang kabahan at pinagpawisan. Maingat niyang sinuri ang paligid. Gusto niyang itago ito para sa sarili, ngunit may mga tagamasid na nagbabantay sa bawat kilos nila. Ang pagtatago nito ay parang imposible. Biglang sumabog ang isang water pump sa tabi na agaw ang atensyon ng lahat. Alam ng lalaki na ito na ang kanyang pagkakataon. Yumuko siya, inilagay ang diamante sa pagitan ng kanyang mga daliri, sa paa at mahigpit na kinapit. Pagkatapos ay dinala ito sa opisyal. Pagkatapos, dinala niya ang diamante sa isang tagong lugar. Ngunit hindi inaasahan na siya ay hinarang ng isang tagamasid. Sa butihang palad, hindi siya nasuri. Pagkatapos, inilabas ni Solomon ang diamante at handa na sanang itago ito nang biglang may baril na nakatutok sa kanya mula sa likod. Pinapasauli ng tagamasid ang diamante. Si Solomon ay nagdalamhati. Sa gitna ng krisis, dumating ang mga sundalo ng gobyerno para sugpuin ang mga bandido. Nagbagsak ng mga bomba na nagpatumba sa kanilang dalawa. Hindi nasaktan si Solomon at agad na gumapang palayo. Mabilis na inilibing ang pink na diamante sa isang bakanteng lote. Kakatapos lang niyang itago ang diamante nang siya ay mahuli ng mga sundalo ng gobyerno. Napansin ni Solomon na buhay pa ang tagamasid at agad siyang nakilala nito at malakas na sinabi sa lahat ng nasa kulungan. Sinabi niyang may daladalang malaking pink na diamante si Solomon. Nag-alok pa siya ng 10,000 dolyar na pabuya para sa sino mang makakahanap nito sa katawan ni Solomon. Pagkarinig nito, sumigaw si Solomon, "Ikaw ay isang tanga! Wala akong diamante sa katawan ko! Nakikita mo ba? Isa kang demonyo na pumapatay ng walang awa. Kinuha mo ang aking pamilya. Sinira mo ang aking tahanan at pinaratangan mo akong nagtatago ng diamante." Ang galit na ito ni Solomon ay matagumpay na nakapanlinlang sa lahat. Hindi mo ako maluloko. Si Lee, na nasa parehong kulungan, ay nakalaya rin agad. Naniniwala siya na may tinatagong malaking diamante si Solomon. Pagkatapos, pinabail siya ng kanyang kaibigan at binigyan ng kaunting pera para sa pang-araw-araw na gastusin. Sa oras na yon, hindi na nag-isip pa si Solomon. Ang nasa isip lang niya ay hanapin ang kanyang pamilya. Pagkatapos, pumunta si Solomon sa lugar ng mga refugee kung saan may listahan ng mga nawawala. Matapos maghanap, hindi niya nakita ang pangalan ni 72. Sa oras na iyon, nagsimula na namang maghasik ng lagim ang mga rebelde sa lugar na iyon. Si Solomon ay nawalan ng pag-asa. Sa oras na iyon, natagpuan siya ni Lee. Pero hindi tanga si Solomon. Alam niyang lahat sila ay naghahanap ng diamante, kaya hindi siya nagtitiwala. Nang makita ng lahat na papasok na ang mga rebelde, sinamantala ni Lee ang pagkakataon at sinabing wala ng oras, tutulungan kita hanapin ang pamilya mo, hati tayo sa diamante. Sa gitna ng kaguluhan, napilitan si Solomon na pansamantalang pumayag. Bilang isang dating sundalo, ginamit ni Lee ang kanyang karanasan sa labanan at mabilis na nailabas si Solomon mula sa lugar ng patayan. Pagkatapos, pumunta sila sa isang lugar ng mga refugee sa labas. May mga sundalo ng gobyerno doon at nais ni Lee na gamitin ang kanilang tulong para makabalik sa bayan ni Solomon, pero agad silang tinanggihan ng mga sundalo. Habang nag-iisip ng paraan, nagkataon na nakita nila ang babaeng reporter na kilala nila dati. Para makuha ang kanyang tulong, ginamit ni Lee ang impormasyon tungkol sa Blood Diamond. Sinabi ng babaeng reporter na ang pangunahing layunin niya ay tulungan si Solomon na mahanap ang kanyang pamilya, kaya nagtiwala siya kay Lee. Pagkatapos, ginamit nila ang eroplano ng media para dalhin sila sa lugar ng mga refugee sa Guinea. Nakita nila ang napakaraming tent na nakatayo sa damuhan at napagod sila. Ang bilang ng mga refugee dito ay umabot na sa pinakamataas at ito ay ang pangalawang pinakamalaking kampo ng mga refugee sa Africa. Dito natagpuan ni Solomon ang kanyang asawa at anak na babae at nagkaroon ng matagal ng hindi nakikitang pagkikita. Labis na natuwa ang pamilya pero agad na napansin ni Solomon na nawawala ang kanyang anak na lalaki. Sinabi ng kanyang asawa na kinuha na siya ng mga rebelde. Nang marinig ito, agad na bumagsak ang emosyon ni Solomon dahil alam niya na ang mga rebelde ay magsasanay sa kanyang anak na maging isang walang pusong mamamatay tao at sa huli ay mamamatay rin sa digmaan. Kaya nagpasya si Solomon na bumalik sa minahan ng diamante para hanapin ang kanyang anak. At ito rin ang gusto ni Lee dahil nais niyang mahanap ang diamante na itinago ni Solomon. Pagkatapos, nagkunwari silang mga war correspondent at pumunta sa lugar ng digmaan. Ngunit hindi pa sila nakakalayo, bigla silang inatake ng mga rebelde. Ang driver ng sasakyan ay namatay. Sa gitna ng putukan, nagpanik ang mga reporters sa bus pero mabilis na inalis ni Lee ang patay na driver, kinuha ang manibela at umatras para makaiwas sa racket ng kalaban. Pero patuloy pa rin ang paghabol ng mga rebelde. Tulungan mo kami. Sa wakas, si Xiaoli at ang dalawa pa ay nakatakas sa paghabol ng kalaban dahil sa kanilang pagiging bida. Kinabukasan, dinala ni Xiaoli ang dalawa sa kampo militar kung saan dati silang nagbebenta ng mga diamante.
Hiniling ng koronel kay Xiaoli na dalhin siya sa pink na diamante. Ngunit alam ni Xiaoli na kapag napunta ito sa kamay ng koronel, wala siyang makukuhang kahit isang sentimo at baka mapatay pa siya. Kaya't nagpasya si Xiaoli na kumilos ng palihim kasama si Solomon. Pagkatapos nagpaalam siya sa babaeng mamamahayag at matapos ang ilang simpleng usapan, naghiwalay na sila. Pagkatapos, bumalik sina Xiaoli at Solomon sa minahan ng diamante. Naglakbay sila sa kagubatan ng isang araw at isang gabi bago makarating sa kanilang destinasyon. Ngunit maraming mga batang sundalo na na-brainwash ang nagbabantay dito at naroon din ang pinuno ng mga rebelde. Ang pagpasok para maghukay ng diamante ay mas mahirap pa kaysa umakyat sa langit. Ngunit agad naisip ni Xiaoli ng paraan. Gumamit siya ng radyo para tawagan ang koronel at humiling na magpadala ng mga helikopter na pambomba. Ngunit hindi pumayag si Solomon dahil naniniwala siyang naroon ang kanyang anak. Kung gagawin niyon, baka masaktan ang kanyang anak. Ngunit hindi ito alintana ni Xiaoli. Ang iniisip lang niya ay ang pink na diamante. Sa gabi, nagkunwaring alipin si Solomon at pumasok mag-isa sa kampo. Doon, nakita niya ang kanyang anak. Sinubukan ni Solomon na isama siya. Ngunit na-brainwash na ng mga rebelde ang kanyang anak at nawalan na ito ng katinuan. At ipinahuli pa ng anak ang kanyang ama sa mga rebelde. Kinabukasan, ginamit ng pinuno ng mga rebelde ang buhay ng anak ni Solomon para pilitin siyang ibigay ang diamante. Si Xiaoli, na nagtatago sa tabi, ay sobrang kaba na baka makuha ang diamante. Ngunit sa oras na iyon, dumating ang eroplano ng koronel. Sunod-sunod na bumagsak ang mga bomba at nagtakbuhan ang mga rebelde. Sa gitna ng kaguluhan, sinugod ni Solomon ang pinuno ng mga rebelde. Itinulak ito sa dam at pinatay gamit ang isang pala. Sa kabilang banda, si Xiaoli ay sumugod din sa gitna ng putukan para tulungan si Solomon. Matapos makontrol ang mga rebelde, lumapit ang koronel kay Xiaoli at inutusan siyang ibigay ang diamante. Kung hindi ay papatayin silang lahat sa lugar na iyon. Ngunit hindi natinag si Solomon. Para iligtas ang kanyang buhay, napilitan si Xiaoli na iligtas ang anak ni Solomon at pilitin siyang hukayin ang diamante. Walang nagawa si Solomon kundi sumunod at nang malapit na niyang mahukay ang diamante, lahat ay gustong makita ang malaking kayamanan, kaya't sinamantala nila ang pagkakataon para lumaban. Sa isang barilan, napatay ni Xiaoli ang masamang koronel. Napansin ni Xiaoli na siya rin ay tinamaan ng bala pero hindi niya ito ininda. Ngayon, ang mahalaga na lang sa kanya ay ang diamante. Pero hindi niya inaasahan, habang hinuhukay ni Solomon ang diamante, biglang nagbanta ang anak ni Solomon na barilin si Xiaoli. Nang makita ito ni Solomon, agad niyang pinigilan ang anak niya. Sa wakas, sa pamamagitan ng pagmamahal, naibalik niya ang dating ugali ng anak. Sa mga sandaling iyon, dumating ang mga tauhan ng koronel para habulin sila. Agad na tumakbo ang tatlo papunta sa kagubatan. Habang naglalakad, hiningi ni Xiaoli kay Solomon ang diamante dahil para sa kanya, mas mahalaga pa ito kaysa sa kanyang buhay. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, hindi na makalakad si Xiaoli dahil sa tama ng bala at bumagsak siya sa lupa. Kaya't binuhat siya ni Solomon at patuloy na umakyat sa burol. Sa sobrang sakit, hindi na niya kinaya, kaya't pinababa niya si Solomon. Alam niya kasing malapit na ang kanyang oras. Pagkatapos, kinuha niya ang diamanteng matagal na niyang pinapangarap at ibinigay ito kay Solomon nang may pag-aatubili. Nang makaalis na ang dalawa, tinawagan ni Xiaoli ang babaeng mamamahayag. Matapos niyang ipaliwanag ang tungkol kay Solomon, namatay siya sa lupaing puno ng diamante sa Afrika. Pagkatapos, pumunta si Solomon sa London at hinanap ang babaeng mamamahayag. Sa tulong ng mamamahayag, nakipag-ugnayan siya sa mga mamimili. Sa kanilang pag-uusap, hiniling ni Solomon na makita ang kanyang pamilya bago makipagtransaksyon. Hindi nagtagal, natagpuan ng makapangyarihang kumpanya ng diamante ang kanyang pamilya at dinala ito sa harap ni Solomon. Ang buong proseso ng transaksyon ay nakuna ng mamamahayag. Pagkatapos ay inilathala ito online na naglalantad sa madilim na bahagi ng mga Blood Diamond. Ito ay isang pelikulang hango sa totoong kwento. Ayan, dito na nagtatapos ang pelikula. Sa huli, gusto kong itanong, pagkatapos niyong mapanood ang pelikula, gusto niyo pa rin ba ng singsing na may diamante?